What's up mga mga korap? Kumusta kayong lahat dyan, no? At oh my goodness, I have the fucking count, no? At ako pala si Zolpes Vlog, no? Ang inyong lingkod. Meron lang tayong pag-uusapan mga korap, yung mga epidemyang lumalaganap naman dito sa kapaligiran ng Hong Kong. By the way, I'm here in Tung Chung right now, no? Dahil yung amo ko pupunta ng Big Buddha. Siya at ako naman dito nag-aantay sa kanya kasi mamaya-maya pupunta kami ng Disneyland para manood ng fireworks. So, pag-usapan natin mga korap ay kung gaano ba katagal, no? Gaano katagal na makakuha ka ng lisensya sa Hong Kong. Ano yung mga proseso nga dapat mong gawin? Intindes? Kung hindi mo alam, watch this. Kasi ibibigay ko sa yung mga tips, no? Tips yun, di ba? Gets mo? Okay, right now, right there mga korap, no? Bibigyan ko kayo ng tip. Ilang araw o buwan bago ka makakuha ng driver license or full license sa Hong Kong? Listen this, no? At tayo mga korap, uumpisahan natin dun sa puntong mag-a-apply ka. Alright, no? For example, today is Friday, October 25, no? October 25 kasi na ngayon, October 25. So what if ngayon ka mag-a-apply ng written exam sa Land Transport Department sa Hong Kong? So aabutan ka ng 1 month, no? Pag kumuha ka ngayon, 1 buwan bago ka mag-written exam. Gets mo? So ayon, pag nakapasa ka sa written exam, no? Pag nakapasa ka, ilista mo. No? Huwag kang nakatuganga, ilista mo. Pag nakapasa ka nun, bibigyan ka ng 8 months, no? 8 months para mag-practice sa Type E, Type B, Type C, no? Na road test sa Hong Kong. Gets mo? No? 8 months yon. So, para makapag-road test ka, para makakuha ka ng instructor, tapos meron kang learner license, no? Pag 1 buwan ka na, tapos nag-written exam ka, tapos pumasa ka, kukuha ka ng learner license, no? Oh my goodness, no? Maibuna ako. Yun na, no? Kukuha ka ng learner license. Pagkatapos nun, kailangan mo makapag-listen ng 16 lesson, 45 minutes taga-listen, no? 45 minutes. Pagkatapos nun, kukuha ka ng instructor, no? So, ilang lesson yung kukunin mo sa instructor? 16 lesson. What if? Ano tayo? October. Pagka November 25, mag-e-exam ka. So, December, January, February, March, April, May, June, July. July ka pa mag-e-exam ng road test. July. Pero, dapat ipasa mo yung written test in 1 click. No? Out of 20 question, 16, 17, makapasa ka pag nakuha mo yung score na yon. So ngayon, nakapasa ka at meron ka ng instructor, hindi ibig sabihin mag-aaral ka na diretso. Dahil malaki yung babayaran mo. Dahil ay matagal pa 16 lesson lang yun. Pero kung may pira ka naman, walang problema. Dahil mayaman ka, okay lang yun, no? Advantage sa'yo yun. So ngayon, dahil meron ka ng instructor at meron ka ng hawak na papel para sa Land Transport Department sa examiner na mag-i-exam sa'yo at meron ka ng driver license na learner, so wala ka ng problema nun mga korap, no? So ngayon, example, nung July, yung this coming July, example, July ngayon, so mag-driving test ka na. So, kung may tanong ka, ano bang ituturo? Ano yung ABC sa pagdadrive? Tama yung tanong mo. No? Ang tawag doon mga korap, ano yung A, ito yung parking, no? Yung B, yung 3-pointer, yung iikot kang gano'n, yung parking mo papark ka di ba? May box yon, dapat makapasok ka noon. Tapos yung B, yung 3-pointer, no? Tapos yung C, yung road test. Yun, sa kalsada yon. Dapat ipasa mo yon. What if pinalad ka at pumasa ka? Kahit man di ka pumasa, wag ka lang susuko, no? Walang problema, no? Anytime, pwede ka naman bumalik, no? Pwede ka mag-apply ulit. Pero kung nakapasa ka, bigla mga korap, congratulations, no? No? Pag nakapasa ka, so, dito na papasok na congratulations ulit, no?
Hindi. Ganito na yon. Pag nakapasa ka, mag-aantay ka ng 7 working days. No? 7 working days. Para makakuha ka ng provisionary. No? Ano ba yung provisionary? Yung provisionary ay ilalagay yan doon sa harapan ng windshield mo. Tulad yan, dito, ilalagay, pati sa likod. No? Para alam ng mga driver nga ikaw ay provisionary. Kasi pag hindi nila alam, tapos nahuli ka, tapos wala kang fee, mahuhuli ka ng pulis talaga. No? Magka-penalty ka. So, gusto mo ba yon? So, ngayon, provisionary ay bibigyan ka ng 1 year palugit sa Land Transport Department pag wala kang mga aksidente, yung mga serious, no? At maganda yung yung record mong lisensya, so bibigyan ka ng 10 years, no? 10 years yon, no? Sobrang tagal yung pre, no? 10 years yon. Dahil Pilipinas, naging ganun din naman, no? Bibigyan ka nun. At kung meron ka ng 10 years mga korap, ang ibig sabihin mo, congratulations, no? Isa ka ng tunay na driver. Hindi pwedeng driver ka lang, may lisensya ka lang. Gamitin mo yon. Maghanap ka ng employer para tumaas yung sahod mo. No? Gets mo? At bago ka magka-lisensya mga korap, ay abutan ka ng 1 year and 9 months. No? Saka ka magka-full license ng 10 years. Sana may natutunan ka, kung hindi ka bubo, may natutunan ka sa sinasabi ko, no? Kanina pa ako nagdadakdak dito, baka wala ka ring alam ko. Para wala kang natutunan, mag-comment ka, magtanong ka kung wala kang natutunan, no? Napakabilis lang po, napaka-basic lang po, no? Basta, ilagay mo lang sa utak mo, no? Hanggang dito na lang mga korap, maraming salamat. Sana may natutunan ka at, interesado ka. Chicken piraut, ha? Oh my goodness, peace!